What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunan para sa Senior High School Week number 5. Para sa mga bago sa aking YouTube channel, ako ay isang teacher na gumagawa ng mga simpleng PowerPoint presentation para sa mga guro at para sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa bagong curriculum sa senior high. Pagpaumanhin kung simple lamang ang aking PowerPoint na nagagawa sapagkat maraming mga gawain sa paaralan na kailangan ding tapusin. Sa ating aralin ngayon, ating susuriin kung paano nakakaapekto ang lokal na elitismo at diktatura sa ating kalayaan, kaginhawaan at kalinangan. Sama-sama nating pag-uusapan ang mga bunga nito at paano natin matututuhan ang mga aral mula rito. Isipin natin, halimbawa, isang araw, may isang magsasaka sa baryo. Masipag siyang nagtatanim, ngunit kahit anong sipag, hindi siya umasenso. Bakit kaya? Dahil ang lupang sinasaka niya ay pag-aari ng isang mayamang pamilya. Isa sa mga pinakakilalang angkan sa kanilang bayan. Samantala, may guro naman na gustong magsalita laban sa katiwalian, pero pinatahimik siya ng pamahalaan sa takot na siya'y makulong. Ang mga kwentong ito ay hindi katahang-isip. Ito ay refleksyon ng ating kasaysayan kung saan ang elitismo at diktatura ay parehong nakaimpluwensya sa ating kalayaan, kaginhawaan at kalinangan. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Layunin ng ating aralin na maging mapanuri, hindi lang basta tandaan ang mga nangyari kung hindi unawain ang epekto nito sa ating buhay bilang mga Pilipino. Bilang panimula, isipin ninyo, kung pipili kayo ng leader sa inyong barangay, mas pipiliin nyo ba ang kilalang pamilya na laging nananalo o ang bagong kandidato na may magandang plano pero hindi kilala? Ang sagot ninyo ay magbibigay sa atin ng ideya kung paano gumagana ang elitismo sa lipunan. Bago tayo tumuloy, balikan natin ang nakaraang aralin na aking ipinaliwanag sa nakaraang video. Ano ang naaalala ninyo tungkol sa lokal na elitismo at diktatura? Ito ay dalawang sistemang nakaimpluwensya sa ating lipunan at sa ating kamalayang Pilipino. Lokal na elitismo ay nakasentro sa iilang pamilya. Ang kanilang kapangyarihan ay lumilimit sa kalayaan ng masa, nagdudulot ng hindi pantay na kaginhawaan at nakakaapekto sa ating kalinangan. Dahil dito, limitado lamang ang boses ng mamamayan, hindi pantay ang yaman at oportunidad, at meron silang impluwensya ang mga elitista sa kultura at ating edukasyon. Sa ilalim naman ng diktatura, iisang tao o grupo lamang ang may kapangyarihan. Ang karapatan ng tao ay nalalabag, ang ekonomiya ay hindi nagiging patas, at ang kultura ay napupuno ng takot at pagsunod. Nalilimitahan ang kalayaan sapagkat marami ang nalalabag na karapatang pantao, lumalala ang kahirapan at katiwalian. At higit sa lahat, lumalaganap ang takot at naapektuhan ang malikaing pag-iisip. Paano naman natin ipaghahambing ang dalawang ito? Kung ating ihahambing, parehong nagdulot ng hadlang ang elitismo at diktatura, ngunit magkaiba sila. Ang isa ay hawak lang ng iilang pamilya, ang isa naman ay hawak ng iisang tao o grupo. Ang elitismo ay may ilang pamilya lamang ang may kapangyarihan, samantalang sa diktatura, iisang leader o grupo ang may kontrol. Subukan nating alamin ang inyong pananaw. Paano nga ba nakakaapekto ang elitismo o diktatura sa karaniwang Pilipino? Ano ang konkretong halimbawa na maiuugnay ninyo? Gumawa ng maikling sanaysay na may 5 hanggang 7 pangungusap. Pagpapahalaga sa kamalayang Pilipino. Mahalaga ang ating kamalayan bilang Pilipino. Dapat natin itong palakasin upang hindi na maulit ang mga maling nakaranasan.
Tungkulin natin ang magtanggol ng demokrasya at palakasin ang boses ng mga mamamayan. Ngayon, ating suriin kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Pagtataya. Paano naapektuhan ng lokal na elitism ang sistemang politikal ng bansa? Ang tamang sagot ay C. Naging limitado sa iilang pamilya ang kapangyarihan. Pangalawa, anong pangunahing epekto ng lokal na elitismo sa kalayaan? B. Limitadong boses ng masa. Ano ang isa sa mga naging bunga ng diktatura sa kalayaan ng mga Pilipino? B. Paglaganap ng takot at paglabag sa karapatang pantao. Kaapat, sa ilalim ng diktatura, paanong naaapektuhan ang kalinangan ng bansa? B. Napigil ang malayang pag-iisip at paninindigan. Panghuli, ano ang pangunahing layunin ng pagpapahalaga sa kamalayang Pilipino? B. Patatagin ang demokrasya at karapatang pantao. Bilang karagdagang gawain, maaari kayong gumawa ng infographic o poster na may temang ang ating kamalayang Pilipino, paano mapapalakas sa kabila ng elitismo at diktatura. Isang malikhaing paraan ito upang maipakita ang inyong natutuhan sa ating aralin. Sa pangkalahatan, ang elitismo at diktatura ay naging bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit nasa ating mga kamay ang pagpapalakas ng kamalayang Pilipino upang matiyak na mananatili ang kalayaan, kaginhawaan at kalinangan ng bansa. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, mula sa mga elitistang pamilya hanggang sa mga lider na diktator, ang tunay na nagbabayad ay ang karaniwang Pilipino. Ngunit sa kabila nito, napatunayan ng ating bayan na hindi kailanman kayang patahimikin ang diwa ng kamalayang Pilipino. Ang ating hamon ngayon, paano natin sisiguraduhin na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na mauulit? Nasa ating kamay ang pagpapatuloy ng kalayaan, kaginhawaan at kalinangan sa susunod na mga henerasyon. At dyan nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa mga naging epekto ng elitismo at diktatorya. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ang ilang bahagi ng pagtatalakay na ito ay ibinase. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video na ito.